Okay mga boss, pagpapatuloy po ng ating programa, pag-usapan naman natin itong seryosong kinakaharap ngayon ng ating bansa, ang pagtatrabaho ng ilang mga kabataan o yung tinatawag nating child labor. At para pag-usapan kung ano na ang update dyan, makakasama po natin ang Assistant Vice President ng Federation of Free Workers na si Mr. Julius Kenglet. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga, Audrey, at magandang umaga sa mga boss natin. Sa inyo po bang datos, mas dumami pa po ba yung mga child laborer ngayong 2015 or in the last 10 years? Well, according sa NSO Special Survey nila on Working Children, this was done in 2010 at lumabas yung results in 2011. Over a 10-year period, lumaki yung bilang. Higit 1 milyon na nadagdag. So right now we have 5.5 working children. At nasa close to 3 million yung tinatawag na nasa hazardous work o pwedeng matawag natin na worst form ng child labor. Ano po bang sektor, yung mga trabahong pinapasukan ng mga kabataang ito? Well, ang kalakhan yan, ayon sa datos, pinakamarami pa rin sa agriculture. O bagamat nandyan pa rin yung naging problema natin madalas sa mining, tsaka sa deep sea diving. Pero in terms of numbers, pinakamarami pa rin yung agriculture dahil we're still an agricultural country. Bakit po kaya? Well, sa tingin ko, isa sa mga dahilan yan yun nga, bukod sa talagang agricultural country tayo. Marami kasi sa mga pamilya natin, doon sa kanayunan, they are hired as growers. No? So if you're hired as growers, nagtatanim ka sa lupa na hindi naman sa iyo, nagtatrabaho ka na to be employed, pero kumbaga binabayaran ka ng batay dun sa na-produce mo. So, kumbaga, ang circumstance ay talagang in abject poverty pa rin. So, ito yung nagbubunsod ng maraming child labor. So, ibig mo sabihin, sir, halimbawa ang ama ay magsasaka, tapos instead na kumuha pa ng iba, sila, ilalapit na lang niya yung kanyang anak. Yung anak ko na lang, bayaran nyo na lang ng kalahati ng sweldo ko at siya na lang ang magtatrabaho pa. Well, actually, more often than not, ang nangyayari, yung tatay lang naman ang kinokontrata Kasi even yung mga naghahanap ng mga agricultural produce, mga nagpapa-grow ng sabihin natin sugarcane o iba pang crops, no? They do not contract with the children, no? They engage the fathers, and then yung father, in the process, sinasama yung kanyang buong pamilya sa kanyang pag-grow ng iba't ibang mga crops. Sayang naman, dahil sana may choice din yung mga kabataan natin dito sa Pilipinas na makapag-aral, ano? Instead na nagtatrabaho kagad sa murang edad. Pero, alarming na po ba yung datos na nakikita ninyo or may panahon pa po ba ang pamahalaan para magawan ito ng solusyon? Or alarming in the sense na, syempre, if you talk about millions at mga kabataan ito, ayun nga, tulad ng banggit mo kanino, we want children to stay in school and not to be left out in the fields to work. No? So, in that sense, alarming. And then, since I said nga kanina, in real figures, dumami yung bilang ng ating mga child laborer. So, sa tingin ko ay isa siyang problema. Pero hindi pa naman huli ang lahat. No? Pwede pa natin itong agapan. So ngayon po, ano po ba yung mga programang inilatag ng Philippine Program Against Child Labor patungkol dito? Merong pangatlong pangunahing strategy naman yung ating Philippine Program Against Child Labor. Una, prevention. So, syempre, prevention, kumbaga, sa mga may sakit, di ba, sinasabi rin natin, prevention is better than cure, no? So, yung mga batang maaring pumasok sa child labor, inaagapan na natin para wag na silang pumasok sa child labor. Pangalawa, protection, no? Kasi, hindi naman sinasabi na lahat ng uri ng pagpapatrabaho sa bata ay bawal. Kasi actually, ayon sa ating batas, yung edad 15 to 17, legally they can work. But then the work they do, it has to be not hazardous. No, so ibig sabihin, kung halimbawa, siguro na nag-aaral ka, you know of some classmates na naging mga working students, diba? And then yung iba ini-employ mismo ng eskwelahan as student assistants. No? So pag 15 to 17, it's allowed as long as hindi hazardous, no, 4 na oras lang. And most importantly, hindi na ko-compromise ang kanilang pag-aaral. No? At pangatlo, syempre, yung pag-rescue natin sa mga nalagak na, especially sa tinatawag na worst forms of child labor, and eventually have them reintegrated to society. So, paano po? Halimbawang ako'y isang karaniwang mamamayan lang, ano?
At nakakita ko, may knowledge ako na ang isang magulang pinagtatrabaho na kaagad yung kanyang anak sa murang edad. Paano kung maipapaalam sa gobyerno? Ayan, maraming pamamaraan kasi ayon naman sa ating batas. Kahit sino ay pwedeng mag-report ng incidents ng child labor. So, pwedeng idulog niya sa mga tanggapan ng Department of Labor and Employment. Yun yung pangunahin kasi ang ating batas on child labor sa pangunahin ng implementor nun ay Department of Labor and Employment. And then, wala namang pumipigil sa'yo na isubong din yan sa LGUs at sa mga kapulisan. No? Ang mahalaga ay we know child labor dapat when we see it. No? Kasi ang sinasaad sa batas natin, we have what we call, sabi ko kanina, merong non-hazardous work. On the other hand, we have what we call the worst forms of child labor. No? So, yung worst forms of child labor, meron siyang 4 na main category. Una, children in armed conflict, no? Yung mga bata na ginagamit sa gera, hindi sila dapat gamitin dyan. So, that's considered one of the worst forms. No? Pangalawa, ito, laganap, yung mga bata na tinatraffic, ginagamit sa prostitusyon. No? So, worst form of child labor din yan. Pangatlo, yung mga bata naman na ang pinapatrabaho sa kanila, by the nature of the activity that they do, ay talagang illegal. No? Halimbawa, yung ginagamit sa pag-manufacture ng droga, o kaya ginagamit na runner ng mga droga, no? O kaya ginagamit na lookout sa mga pagnanakaw. No? At pang-apat, yung nabanggit ko nga kanina, no? Yung mga bata na the nature of the work naman that they do ay hazardous. No? Maaring masyadong malalim na lugar, tulad ng sa dagat at sa minahan, maari ring sobrang taas, no? Kung ginagamit mo sa construction ng mga buildings, no? Yun. So, yun yung mga main categories na tinatawag natin ng worst forms of child labor na kung yung mga mamamayan natin, kanilang makikita, sana ire-report nila, no, sa DOLE. At yung mabanggit ko na rin, ang magandang pamamaraan din para ma-report nila yan, yung ating CLICS website, no? .clkss.org.ph. So, clicks.org.ph. If they go to that site, anything they want to know about child labor, nandun, at meron din siyang facility to report child labor cases. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Alam niyo mga boss, may karapatan po ang bawat kabataan o bawat isa sa atin na makapag-aral, ano, at hindi agad sumabak sa trabaho. Dapat may choice yung mga kabataan na mas pipiliin kong mag-aral kaysa magtrabaho at naibibigay dapat sa kanila yun. Sana lumiit yung populasyon ng mga kabataan na nasasabak sa ganitong mabigat na trabaho at minsan ay illegal pa. Nakapanayan po natin dito sa Good Morning Boss ang Assistant Vice President ng Federation of Free Workers na si Mr. Julius Kenglet. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat din, Audrey.